Sinalakay ng Special Protect Group ng DILG ang isang resto bar sa Pasay na hinihinalang sangkot umano sa ilang iligal na aktibidad. Nasagip sa operasyon noong Sabado ang ilang kababaihan kabilang ang ilang menor de edad. Sa panayam ng GMA Integrated News, iginiit ng manager ng resto bar na inuman lang ang nangyayari sa lugar. Hindi rin umano nila alam na may mga menor de edad doon. Sabi naman ng nakausap naming show manager, nagla-line up lang sila ng mga babae para magmodelo o magsayaw. Kabilang sa mga iniimbestigahan ngayon ang mga nakuhang petty cash voucher na may pangalan ng ilang individual at grupo ng mga otoridad. Ayon kay NBI Director Medardo De Lemos, iimbestigahan daw nila ang ulat na ito. Wala pang tugon sa ngayon ang PNP. Patuloy naman naming hinihinga ng pahayag ang raiding team. Naputol na nga ang inaasahang pensyon, nagkautang pa umano ang mag-anak ng isang dating pulis para maliwanagan kung bakit dumulog sila sa inyong Kapuso Action Man. Mahigit 15,000 pesos kada buwan ang natatanggap na pensyon ng 83 anyos na si Isabelita mula sa PNP na benepisyo ng kanyang mister na dating pulis. Pero Hunyo ng nakaraang taon, bigla raw itong nakinto. Hindi ko nga po alam bakit at may utang pa daw ako. Ako naman walang pinagkukunan kundi yun. Mga anak ko naman walang mga hanap buhay. Ay di, awa na naman ninyo, tulungan ninyo ako. Idinulog ng inyong Kapuso Action Man sa PNP Retirement and Benefits Service ang sumbong. Natigil po yung pension ni Mrs. Alcantara dahil nga po doon sa audit observation memorandum na ibinigay ng COA. So, sa mga verification po ng records natin, nagkaroon po ng checking ng available records at napag-alaman natin at nakita na less than 20 years of service talaga ang naibigay ng kanyang principal retiree. Nakapag-render lang po siya ng 19 years, 2 months at saka 12 days na serbisyo. Pero masasabi po ba natin na walang kasalanan yung beneficiaryo na siya ho'y nabigyan ng pension ng PRBS since kayo po ang nag-release in the first place? So sa mga beneficiary po, aminado po sila na hindi nila alam, hindi po sila aware doon po, 'di ba, sa mga polisiya na 'yon. So ito ay nangyari lamang din naman nung 2022 dahil nga inaudit po, nagsaliksik po mismo si COA. So pareho po si PRBS, si PNP, si claimant, of course, yung kumbaga yung kasalanan na 'yon ay yung lapses na 'yon ay hindi talaga na-expect. Ayon sa PRBS, para makatanggap ng pensyon ng isang pulis, kailangan nanilbigan siya sa serbisyo ng hindi bababa sa 20 taon. Tinatawag na gratuity naman ang matatanggap ng mga gaya ng mister ni Isabelita na hindi umabot sa itinakdang 20 years of service. Sa kabila nito, may apela sila sa Department of Justice para sa mga apektadong pensioner. Nilapit po natin sa DOJ, Department of Justice, through the NAPOLCOM kasi under po yung PNP ng NAPOLCOM. So, seeking clarification kung ano ba talaga yung entitlement ng ating mga PNP retirees, INP retirees. We are hoping and praying na ma-approve po, in favor po sa inyo yung magiging hatol ng ating DOJ. May paglilinaw din sila hinggil sa pagbabayad ng overpayment. Kung ano po yung payment terms na kaya po ng ating pensioners, yun pong ilalagay sa authority to deduct niya. Kailangan ding hintayin muna ang ipapadalang demand letter ng PRBS bago gumulong ang pagbabayad ng sobrang natanggap na pensyon. Sa ngayon ay nalinawan na si Isabelita. Tututukan ho namin ang sumbong na yan. Para sa inyong mga sumbong, ipadala lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katulian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, pansin niyo po ba na kahit opisyal na tayong pumasok sa tag-ulan matindi pa rin ang init at alinsangan? Nasa monsoon break po kasi tayo. Ibig sabihin, pansamantalang hindi umaabot sa ating bansa yung southwest monsoon o habagat. Easterlies o yung mainit na hangin ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Sa katunayan, umabot sa 54 degrees Celsius ang heat index kanina sa Giwan Eastern Samar. Posibleng diyan din pinakamainit bukas sa 50 degrees Celsius. Pero kahit mainit, habang wala pa ulit ang habagat, posible rin ang ulan dahil sa
frontal system at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, sa umaga posible ang ulan sa Bicol Region at Palawan. Unti-unti na rin ang tsansa ng ulan sa Mindoro Provinces, Sulu Archipelago at ilang bahagi ng Northern Luzon. Mas malawakan na ang ulan sa hapon sa halos buong Luzon, Western at Eastern Visayas at malaking bahagi rin ng Mindanao. Heavy to intense rain sa ilang lugar kaya maging alerto sa bansa ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan bandang hapon at gabi. Sa ngayon, walang namataang sama ng panahon o bagyo pero maging handa pa rin lalo't ayon sa Pag-asa, may isa o dalawang bagyo na posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Karaniwang sa Bicol Region at Southern Luzon, tumatama ang bagyo kapag ganitong buwan pero may mga pagkakataon ding tinutumbok ang Northern o Eastern Visayas. Kung hindi naman matuloy ang landfall, nagre-recurve o lumilihis ang bagyo, papalayo sa bansa pero mga kapuso, mag-landfall man o hindi, posibleng palakasin ng bagyo ang hanging habagat kaya may tsansa pa rin maging maulan. Sa murang edad pa lamang, mahalagang tinuturuan na ang mga bata ng wastong pangangalaga sa ngipin. Ang pagkabulok at pagkasira kasi nito may epekto rin sa kumpiyansa ng isang tao. Kaya naman sa ilalim ng ating Ngiting Kapuso Project, naghandog ang GMA Kapuso Foundation ng libreng linis at bunot ng ngipin sa 100 individual. Tuwing sumasakit ang ngipin ni Margie, wala siyang magawa kundi tiisin na lang ito. Simula kasi noong pandemya, humina ang biyahe ng kanyang asawang truck driver at ang kitang 2,000 kada linggo, sapat lang para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Minsan umiinom lang kami ng pampatanggal sa sakit eh. Minsan di kami nakakapunta. Kasi wala rin talaga kaming budget para sa dental. Sakit hanggang sa ulo. Kulang din ang kita sa pagtitinda ng ulam, kaya hindi makapagpalinis ng ngipin ang kapitbahay ni Margie na si Jocelyn. Apektado na raw ngayon ang kanyang kumpiyansa sa sarili, lalo na kapag humaharap sa mga tao. Sinabihan din talaga ako talaga dati na pustiso, kailangan ko ng palinis ng ipin. Ayon sa isang pag-aaral ng Department of Health noong 2021, 92.4% ng mga Pilipino ang naapektuhan ng tooth decay at 78% naman ang may gum disease. At para matugunan ito, ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang CEU School of Dentistry, naghandog ng libreng bunot at linis ng ngipin sa 103 katao sa ilalim ng Ngiting Kapuso Project. Dapat po talaga hindi naaabot sa pagpapabunot yung ipin. Makakita lang po tayo ng kaunting mali, nakikita tayo ng kaunting mga itim-itim, dapat nasa dentista na tayo. Sinasabi po namin sa mga pasyente, 2 beses isang taon magkita tayo. Paalala pa ng mga dentista, huwag mag-self-medicate at agad magpakonsulta kung sakaling may indahing sakit sa ngipin. Malaking bagay itong Ngiting Kapuso sapagkat hindi lahat ng tao na mamayan sa bansa natin ay nakaka-afford na magbayad sa mga dental. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Umaasa si Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados na matatapos na ang kaguluhan sa Gaza. Hindi na raw kasi maganda ang kalagayan ng kanyang pamilyang kasama sa mga naiipit sa gera. Dasal niya, magkasama na sila, gayon din ang safety ng iba pang civilian. We stand the right queens! Spotted together sa Pride Night 2024, sina Miss Universe 2015 P Awards back Johnsy at Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo sa Pride Night 2024 event. Very honored daw ang reigning Miss UPH Queen na makasama si Pia. Spotted in Manila ang Yumi Cells actor na si Ann Bo-hyun. Sa kanyang IG, pinost ng aktor ang ilang pics while strolling around kasamang kanyang friends. Napapanood si Bo-hyun sa Yumi Cells dito lang sa GMA Afternoon Prime.
Mula sa proteksyon laban sa storm surge o pagbaha tuwing malakas ang ulan, tirahan din ng iba't ibang wildlife species ang mga bakawan o mangroves. Pero sa loob ng mga bakawan, alam nyo bang may special delicacy na napagkakakitaan na rin ng mga taga-Palawan? Tara, let's change the game at subukan ang exotic food na tamilok. Sa 200 hectares na mangrove forest na ito sa Coron, Palawan. Bukod sa mud crabs at tiger prawns, may makukuha ring must-try na exotic delicacy. Isang appetizer na pwede ring pulutan, na hindi na kailangang lutuin. Basta may suka, sold na! Mukhang uod pero hindi, dahil itinuturing itong mollusk o kauri ng talaba. Siret, yan ang tamilok o woodworm. Nakadalasang nakikita sa mga nabulok o natuyong kahoy ng mangroves o bakawan. Yan ay sinasabi ng mga kalalakihan ay isang aphrodisiac. All year round available ang tamilok sa mga bakawan. At dahil hitik sa pakinabang ang mga bakawan, doble rin ang pangangalaga ng komunidad sa mga ito. Sa katunayan, nasa Barangay Bintuan ang pinakamalawak na mangrove forest sa Coron, na idineklara ng Marine Protected Area noong 2005. Pinagbabawal na yung pagkuha ng mangrove, yung doon sa aming Marine Protected Area which is mayroong korso na 64 hectares. So mayroon kaming buffer zone in multiple use zone which is yun na nagagamit namin. Ang kasama ko sa pagkuha ng tamilok, si Kuya Clive, na ilang taon na rin itong kabuhayan. Nakaspot na po si Kuya Clyde ng bakaw natin na po pwede natin kuhanan ng tamilok. Ganyan naman, Amazon Forest feels putik po ang nilulusungan natin. Ang pinaglalakaran natin, kaya dahan-dahan tayo. Yan na po! Nakaspot na tayo ng tamilok. Oh, ito po yung tamilok. Yan. The famous tamilok. Na kanina, una ko naputol, na hinahanap natin kanina pa. Oh, puso. Pinakamatabang tamilok po na nahuli na ni Kuya Clyde today. Unahin muna natin, siyempre, ang pagkuha ng tamilok dito sa kinalalagyan ng kahoy. Ito nyo naman, di ba? May slime pa, alam mo, fresh na fresh mula sa mga mangrove natin. Hugasan muna natin yan dito sa tubig. Yan. Perfect daw na kapares nitong tamilok, itong suka. Paborito ko rin to. O, diba? Tama yung sabi nila. Parang talaba yung lasa. Tapos, pag bumuya pa kayo ng yumuya, dun yun na malalasahan yung manamis-namis na flavor ng tamilok. Nakita naman natin ang pakinabang ng pangangalaga ng bakawan. So kung bibisita kayo sa Palawan, pumunta na kayo dito, libutin ang bakawan at syempre tikman ang tamilok para suportahan ang local livelihood. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!